No? Dugtungan lang natin ng napakaikli lang ang ating video about sa firearms. So, una, konting recall. So, pagdating po sa firearms, no? Nagkaroon ng iba't ibang klase ng firearms. So, revolution ng firearms. Now, from nag-start sa Chinese, no, nagkaroon ng small or mini cannons. Basically, ang unang klase ng mga firearms is mini cannons. And then, the first advance na nangyari is yung pagkakagawa po ni matchlock guns. Okay, around the 1400s. Doon na po nagawa si matchlock guns, which is basically mini cannons, but yung ano niya, yung ignition, process of ignition niya is, it involves a cord, no? Or a match na nakakabit na po sa rifle na siyang ginagamit sa paglit ng priming mixture and then ng gunpowder para mapropel si projectile. After ng matchlock guns, no, dito na nagkaroon na naman po ng next major advance, which is the invention of the wheel lock, no, or around the 1500s na invento na po si wheel lock na siyang naging sagot dun sa problema ng matchlock na kung saan kapag nabasa yung cord or yung match na ginagamit or yung wick na ginagamit dun sa type of gun na yon is nagkakaroon na po ng problema sa paggamit ng firearm. Si Wheelock naman po, ginagamit niya yung same principle ng lighter, no? Which is merong iron pyrite na kumikiskis at nagbibigay ng spark para ma-ignite si priming mixture and si gunpowder para naman po ulit ma-propel si projectile. Okay, so hindi pa natin nasali last time, pero ito rin naman ang isa pa sa sa major advance pagdating sa firearms, the invention of the flintlock. So around 1630s, no, na-invento na po si flintlock. So from matchlock, naging wheellock, ngayon naman po si flintlock. Anong nangyari kay flintlock? Tinanggal na po si iron pyrite dahil nga po yung pagkiskis noon nung part na yon ng wheellock is medyo expensive kung gagawin, no? Kaya kahit meron na pong wheellock, commonly used pa rin po si matchlock kasi nga medyo expensive ang kanyang manufacturing cost. Mas naging naman po when it comes to efficiency, dito naman po ulit dumaig si flintlock. So the flintlock solved a long-standing problem sometime in the late 1500s. Yung mga problema kila wheellock and kay matchlock. A lid was added to the flash pan design. Okay, so flash pan po yung tawag sa part ng rifle nung time na to, ng mga musket na kung saan nilalagay si priming mixture. So kay flintlock nagkaroon na po ng lid. No? May takip na po si flash pan daw po para maiwasan yung diferensya kapag ito ay nabasa o kaya moisture, no, too much exposure, ganyan. So a lid was added to the flash pan design to expose or protect the powder. The lid had to be moved manually. Okay, ito yung problema kay matchlock din at saka kay wheellock na yung part ng flash pan kung saan nakalagay si priming mixture para ma-ignite din si gunpowder sa loob ng gun, no? Ang problema po is kailangan pong buksan pa yung flash pan na yon, no? Buksan mo, papasukin ako. No? Kailangan pang buksan yung yung takip na yon ng lid para ma-expose si priming mixture at mabigyan ng spark or ng some kind of ignition. Dito kay flintlock, sinagot niya po yung problema na yon. Okay, the flintlock mechanism was designed to push back the lid and spark the flint at the same time. The flintlock ignition system reigned for 2 centuries with virtually no alterations. So 200 years na po siyang naging superior type of firearm nung na-invento to. No, the flintlock pictured here is a typical British brown-bess musket. Marks on the gun indicate that it was used by German mercenaries during the American Revolution.
Okay. So, ito po ang ilang mga halimbawa ng mga flintlock gun, no? At ang mga parts nila. So, to discuss the different important timelines naman for the firearms, no? Let us give that to a separate video. So, that would be all. Thank you. Stay curious. Follow for more.